Magandang umaga sa mga kapitbahay ko dito sa buong Pilipinas. Matapos nating pag-usapan ng ischemic CVA ay ang hemorrhagic CVA naman ang topic natin sa ngayon. Ang hemorrhagic CVA ay brain attack or brain stroke na ang dahilan ay ang hemorrhage o pagdudurugo. Ang pagdudurugo ay galing sa pumutok or nasirang artery na nasa utak. Ang primary factor o nangungunang factor na pag-uusapan natin para sa hemorrhagic CVA ay ang chronic hypertension pa rin. Ang hypertension na consistent sa mahabang panahon ay natatama ng artery kasama na ang nasa utak. Ang artery na nakakaranas ng high pressure sa napakahabang panahon ay talagang mababanat ang dingding o ang tinatawag na arterial wall. Ang na-stretch na arterial wall ay ito na ang dahilan sa pagkakaroon ng pouch o pagkakadevelop ng lubo sa ugat at ito ay medically termed as aneurysm. Ang mga halimbawa ng aneurysm ay ang abdominal aortic aneurysm, thoracic aortic aneurysm, cerebral aneurysm or brain aneurysm, peripheral aneurysm na ang halimbawa ay ang popliteal artery aneurysm, femoral artery aneurysm, carotid aneurysm, at splenic or mesenteric artery aneurysm. Ang shape o itsura ng aneurysm ay saccular or berry aneurysm, falciform aneurysm, at dissecting aneurysm at iba pa. Pero focus lamang po tayo sa cerebral aneurysm or brain aneurysm na kung hindi talaga nakontrol ang mataas na blood pressure ay talagang hindi maaagapan ang paglaki at ang pagkakabutas na nagre-resulta sa leaking of blood o ang pagkakaroon ng hemorrhage padahan-dahan at dito na mangyayari ang hemorrhagic CVA. Ang cerebral aneurysm na hindi kontrolado ang blood pressure ay talagang mangyayari ang biglaang pagputok kaya't hemorrhage kaagad ang nangyayari at ito ay tinatawag na acute hemorrhagic CVA. Ang arterial wall na nakakatanggap ng high pressure dahil sa hypertension sa mahabang panahon ay nasisira ang endothelial lining kasama ang endothelial cells kaya't walang production ng nitric oxide. Ang nawalang production ng nitric oxide ay nawawala na rin ang pagkakaroon ng elasticity ng artery. Ang resulta ay ang paninigas or stiffening kaya't nagiging fragile na siyang madaling masisira na nagre-resulta sa leaking of blood or pagputok ng ugat. Bakit nga ba? Mas maraming kalalakihan ang nabibiktima ng silent killer na hypertension. Pag-usapan natin ang biological factor. At the age of 18 to 59 ay mataas ang level ng testosterone na siyang nakakapag-stimulate sa kidney to produce erythropoietin hormone at kapag nakaabot sa bone marrow ay magkakaroon ng increased red blood cells production kaya't nagiging malapot ang dugo. Dahil sa malapot ang dugo ay bumagal naman ang blood flow na siyang nagre-react ang puso kaya't kalakasan o lalakasan ang kontraksyon na siya namang itataas ang blood pressure. Ang testosterone hormone ay tinitira naman niya ang muscle o tissue sa loob ng artery na kung tawagin ay vascular smooth muscle. Ang pagkakatira ni testosterone sa artery ay vasoconstriction, kaya't nagkakaroon ng high pressure. Ang testosterone ay may kakayahang makapag-increase ng activity sa renin-angiotensin system tulad ng angiotensin 2, kaya't merong vasoconstriction na nangyayari. Ang testosterone ay merong kakayahang makapag-increase ng salt sensitivity, kaya't mas may fluid retention na siya namang itataas ang blood volume kasama ang pressure. Hanggang ngayon, hindi klaro sa makabagong research study na ang testosterone ay nakakaapekto sa good or bad cholesterol. Ang behavioral factor naman ay talagang marami ang maabuso sa mga kalalakihan tulad ng takot na takot magpa-check up regularly o sinasabi nila kung mamamatay, edi mamamatay at sinasabi din nila pangwartahan rata o doktor. Pagkakaroon ng mga klase-klaseng bisyo na naaapektuhan ang kalusugan na nagre-resulta sa pagkakaroon ng silent killer na hypertension. Abangan nyo lamang po ang susunod na diskusyon patungkol sa mga sintomas ng brain attack or stroke. Hanggang dito na lamang po. Daghang salamat. Signing off, Bonggits!